Pulong Essay Kalagitnaan na Linggo. Agosto 10-16 na, 2026. MJL Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, ano ang nagiging mabuti o masama ang mga igos? Magandang umaga, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa palengke at nakakita ng dalawang basket na mga igos, ang isang basket ay puno ng sariwa at hinog na mga igos at ang isa naman ay puno ng bulok na mga igos, alin ang pipiliin mo? Malinaw ang sagot. Walang sinuman ang may gusto ng bulok na prutas. Ginamit ni Jehovah ang simpleng larawang iyon upang magturo ng isang makapangyarihang espiritual na aral. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, ipinakita niya ang dalawang basket na mga igos. Ngunit ang mga igos na ito ay kumakatawan sa mga tao, hindi sa mga prutas. Higit sa lahat, itinuturo nito sa atin kung ano ang hinahanap ni Jehovah sa mga sumasamba sa Kanya. Habang isinasaalang-alang natin ang ulat na ito, tanungin natin ang ating sarili, ano ang nagpapaging mabuti sa isang tao sa paningin ni Jehovah? At ano ang maaring magpaging masama sa isang tao? Pakibasa ang Jeremias 24, 1, 2, 5-7. Sa una, maaring mukhang nakakagulat ang ilustrasyon ni Jehovah. Ang mabubiting igos ay kumakatawan sa mga Judyong na bihag na sa Babylonia. Sa pananaw ng tao, sila ang dumanas ng pinakamalaking pagkalugi. Napilitan silang umalis sa kanilang mga tahanan at ngayon ay naninirahan na sa ibang lupain. Maaring tila pinabayaan na sila ni Jehovah. Ngunit pansinin kung paano sila minalas ni Jehovah. Sa talata 5, sinabi niya, tulad na mabubiting igos na ito, gayon din ko ituturing na mabuti ang mga tapon ng Juda. Sa halip na itakul sila, tinyak sa kanila ni Jehovah na binabantayan niya sila. Pagkatapos, sa mga talata 6 at 7, nagbigay siya ng isang magandang pangako. Sinabi niya na pananatilihin niya ang kanyang mata sa kanila para sa kabutihan, ibabalik sila sa kanilang lupain, at bibigyan sila ng pusong makilala siya. Tinupad ni Jehovah ang bawat bahagi ng pangakong yon. Kabilang sa mga bihag na yon ang mga tapat na lalaking tulad ni Daniel, Hananias, Misael, Azarias, at nang maglaon ay si Ezekiel. Kahit na nanirahan sila sa Babylonia, nanatili silang tapat kay Jehovah. Tumanggi silang ikompromiso ang kanilang pagsamba. Pagkalipas ng mga 80 taon, pinakilos ni Jehovah si Haring Ciro na payagan ang isang tapat na nalabi na bumalik sa Juda. Itinayo nila muli ang Jerusalem. Itinayo nila muli ang templo. Higit sa lahat, bumalik sila kay Jehovah ng buong puso. Kaya, ano ang nagpatulad sa kanila sa mabubiting igos? Hindi naman sa hindi sila nagkakamali. Sa halip, tinanggap nila ang disiplina ni Jehovah. Nagtiwala sila sa Kanya kahit na naging mahirap ang buhay. Hinayaan nilang hubigin niya ang kanilang pag-isip at puso. Nagbibigay ito sa atin ng isang bagay na mapag-isipan. Minsan, pinahihintulutan tayo ni Jehovah na makaranas ng mga hamon na sumisubok sa ating pananampalataya. Marahil ay tumatanggap tayo ng payo na hindi madaling tanggapin. Marahil ay dumaranas tayo ng pagsubok na hindi natin lubos na naunawaan. Ang ating unang reaksyon ay maaring ang magtuon sa mismong paghihirap. Ngunit ipinapaalala sa atin ng ulat na ito na maaring ginagamit ni Jehovah ang mga karanasang iyon upang palakasin tayo. Kung mananatili tayong mapagpakumbaba at patuloy na magtitiwala sa Kanya, patuloy niya tayong titingnan sa mabuting paraan, tulad ng ginawa niya sa mga tapat na tapon na iyon. Ngayon, tingnan natin ang isa pang basket. Pakibasa ang Jeremias 24, 8-10. Ang masasamang igos na ito ay kumakatawan kay Haring Zedekias at sa mga nanatili sa Jerusalem. Hindi tulad ng mga tapat na tapon, tumangding matuto si Zedekias mula sa pagtutuwid ni Jehovah. Sinira niya ang sumpa niya kay Haring Nabucodonosor sa pangalan ni Jehovah. Mas seryoso, paulit-ulit niyang binaliwala ang mga babala ni Jehovah. Maaway niyang isinugo si Jeremias ni Jehovah upang himukin itong baguhin ang kanyang landas. Sa halip na makinig, tinanggihan ni Zedekias ang mensahe at ipinabilanggo pa nga si Jeremias. Sinasabi sa atin ng Biblia sa 2 Kronika 36:12 na patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehovah na kanyang Diyos. Hindi siya nagpakumbaba. Iyan ang tunay na problema. Kulang si Zedekias sa pagpapakumbaba. Sinundan ng mga tao ang parehong huwaran. Matapos bumagsak ang Jerusalem, tinagubilinan ni Jehovah ang natitirang mga Hudyo sa pamamagitan ni Jeremias na manatili sa lupain. Sa halip, nagtiwala sila sa kanilang sariling paghatol at tumakas patungong Ehipto dahil inakala nilang mas ligtas doon. Nakalulungkot, nang dumating sila,
Bumalik sila sa parehong idolatria na siyang nagdala ng hatol ni Jehovah sa Juda noong una. Nailigtas ba sila ng pagtakas patungong Ehipto? Hindi. Gaya ng inihula ni Jehovah, kalaunan ay sinakop ni Nabucodonosor ang Ehipto, at ang hatol na inakala nilang nakatakas sila ay natagpuan sila roon. Ano ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay parang masasamang igos? Hindi ang kanilang lokasyon. Hindi ang kanilang mga kalagayan. Ito ang kalagayan ng kanilang puso. Tumanggi silang tumanggap ng pagtutuwid. Umasa sila sa sarili nilang pag-isip sa halip na sa patnubay ni Jehovah. Ayaw nilang magpakumbaba. Ang ulat na ito ay naitala para sa ating kapakinabangan. Hindi ibig sabihin na ang bayan ni Jehovah ngayon ay katulad na masasamang igos na iyon. Sa katunayan, ang mga saksi ni Jehovah ay kilala sa buong mundo bilang isang malinis at nagkakaisang bayan. Gayunpaman, may bidying hinihikayat ni Jehovah ang bawat isa sa atin na suriin ang ating sariling puso. Pinahalagahan iyon ni Haring David. Nanalangin siya, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Suriin mo ako, at alamin mo ang aking mga nakababahalang pag-isip. Tingnan mo kung mayroon sa akin na anumang mapaminsalang daan, at akayin mo ako sa daan ng walang hanggan." Iyan ay isang kahangahangang panalangin. Hindi natakot si David na suriin siya ni Jehovah dahil gusto niyang manatiling malapit sa kanya. Ipinapaalala rin sa atin ni Jeremias na sinusuri ni Jehovah kahit ang matuwid. May sinasabi ito sa atin na mahalaga. Gaano man katagal dahil naglilingkod tayo kay Jehovah, laging may puwang para lumago. Kaya makabubiting tanungin ang ating sarili, aano ako tumutugon kapag nakatanggap ako ng payo? Mabilis ba akong gumawa ng mga pagbabago? Mayroon bang saloobin na unti-unting nagpapahina sa aking puso? Nauna na ba ang mga personal na layunin kaysa sa mga espiritual na layunin? Hindi yan mga tanong para pahinain ang loob natin. Ito ay mga tanong na tumutulong sa atin na manatiling malapit kay Jehovah. Ang tapat na pagsusuri sa sarili ay nagpapahintulot kay Jehovah na magsagawa na makasagisag na operasyon sa puso. Tinutulungan niya tayong alisin ang mga saloobin o pagnanasa na maaring magpahina sa ating pakikipagkaibigan sa Kanya sa kalaunan. Ang mga tapat na tapon ay naging parang mabubiting igos dahil hinayaan nilang kumilos si Jehovah sa kanilang mga puso. Magagawa rin natin ito ngayon. Tuwing nakikilala natin na kailangan ang isang pagbabago, hindi natin dapat itong tanggihan. Sa halip, dapat tayong malugod na gumawa ng pagbabago, na may tiwala na lagi tayong dinidisiplina ni Jehovah dahil mahal niya tayo. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang pagkakaiba sa pagitan ng mabubiting igos at na masasamang igos ay hindi kung saan sila nakatira o kung anong mga kalagayan ang kanilang kinahara. Ang pagkakaiba ay kung paano sila tumugon kay Jehovah. Tinanggap na mabubiting igos ang disiplina ni Jehovah, nagtiwala sa kanyang patnubay, at nanatiling tapa. Ang masasamang igos ay tumanggi sa pagtutuwid, umasa sa kanilang sariling pangunawa, at tumangging magpakumbaba. Naway patuloy na suriin ng bawat isa sa atin ang ating puso ng tapat, at gawin ang anumang mga pagsasayos na kinakailangan. Kung gagawin natin ito, patuloy tayong titingnan ni Jehovah sa mabuting paraan, at mananatili tayong mahalaga sa Kanya tulad ng mga napakabubiting igos na iyon. Mga espiritual na hiyas. Agosto 10 -16 na, 2026. Jeremias 24 Tanong 1. Jer 25, 8, Siyam, 12, bakit pinarusahan ni Jehovah ang Babilonya nang kumilos ito bilang kanyang lingkod upang maglapat ng hatol sa kanyang bayan? Sagot, tinawag ni Jehovah ang Babilonya na kanyang lingkod dahil ginamit niya ito bilang instrumento upang isagawa ang kanyang hatol sa ditapat na Juda. Gayunpaman, ang Babilonya ay hindi naglilingkod kay Jehovah dahil sa pagsunod o pag-ibig. Kumilos ito dahil sa sarili nitong ambisyon, pagmamataas, kasakiman at kalupitan. Hinayaan lamang ni Jehovah na matupad ng Babilonya ang pagnanais na nasa puso na nito sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang proteksyon mula sa Juda. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Mga komento. Ipinapakita ng Jeremias 24:7 na nais ni Jehovah na personal siyang makilala ng kanyang mga lingkod. Hindi lamang siya sambahin sa panlabas na anyo. Nangangako siyang magbibigay ng bukas palad na puso sa mga taimtim na humahanap sa kanya. Mapapalakas natin ang ating kaugnayan kay Jehovah sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Biblia, taos-pusong panalangin, at sa pamamagitan ng paglalapat ng ating natututuhan sa ating pang-araw-araw na buhay.
Ipinapakita ng Jeremias 24:8, 8 tandang bawas 10 na ang pagtanggi sa patnubay ni Jehovah ay humahantong sa malulubhang kahihinatnan. Ang masasamang igos ay kumakatawan sa mga tumangging tumugon sa disiplina ni Jehovah. Dapat nating tanggapin ang payo mula sa salita ng Diyos at sa kanyang organisasyon ng may pagpapakumbaba, dahil alam nating ibinibigay ito para sa ating espiritual na proteksyon at kapakinabangan. Ipinapakita ng Jeremias 25:3 ang kahalagahan ng pagtitiis sa paglilingkod kay Jehovah. Tapat na inihatid ni Jeremias ang mensahe ni Jehovah sa loob ng 23 taon, kahit na hindi siya pinapansin. Tulad ni Jeremias, dapat tayong magpatuloy sa pangangaral at paggawa ng tama, kahit na hindi positibo ang tugon ng mga tao. Ipinapakita ng Jeremias 25:4 na si Jehovah ay matisin at paulit-ulit na nagbibigay sa mga tao ng mga pagkakataong magbago. Patuloy niyang isinugo ang kanyang mga propeta upang balaan ang kanyang bayan bago maghatol. Ipinapaalala nito sa atin na huwag nating baliwalain ang presensya ni Jehovah, kundi gumawa agad ng mga kinakailangang pagbabago at tulungan ang iba na makilala siya. Ipinapakita ng Jeremias 25:5 na may biging inaanyayahan ni Jehovah ang mga tao na magsisi. Nais niya na talikuran ng mga tao ang mapaminsalang paggawi at patuloy na tamasahin ang kanyang pagpapala. Sa tuwing makikilala natin ang isang kahinaan sa ating sarili, dapat tayong kumilos agad upang itama ito sa halip na magpaliban. Ipinapakita ng Jeremias 25:6 na inaasahan ni Jehovah ang eksklusibong debosyon. Binalaan niya ang kanyang bayan na huwag sumunod sa ibang mga Diyos o hayaang palitan siya ng anuman sa kanilang mga puso. Sanggayon, dapat tayong mag-ingat na ang trabaho, pera, libangan, o iba pang mga hanggarin ay hindi kailanman maging mas mahalaga kaysa sa ating pagsamba kay Jehovah. Ipinapakita ng Jeremias 25:9 na maaring gamitin ni Jehovah ang sinuman upang may sakatuparan ang kanyang layunin. Bagamat hindi sinamba ni Nabucodonosor si Jehovah, ginamit siya ni Jehovah upang isagawa ang kanyang paghatol. Tinityak nito sa atin na si Jehovah ay nananatiling may kontrol sa mga pangyayari sa mundo at maaring pamunuan ang mga bagay-bagay upang matupad ang kanyang layunin. Ipinapakita ng Jeremias 25:11 na palaging tinutupad ni Jehovah ang kanyang mga pangako at propesya. Ang inihulang 70 taong pagkatapon sa Babylonia ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi ni Jehovah. Pinatitibay nito ang ating pagtitiwala na lahat ng pangako ni Jehovah, kasama na ang tungkol sa darating na paraiso, ay matutupad din. Ipinapakita ng Jeremias 25:29 na si Jehovah ay walang kinikilingan sa kanyang mga paghatol. Sinimulan niya ang paglalapat ng hatol sa lungsod na nagdala ng kanyang pangalan bago niya hatulan ang mga nakapalibot na bansa. Ipinapaalala nito sa atin na ang pakikisama sa bayan ni Jehovah ay hindi sapat. Dapat tayong patuloy na mamuhay kasuwato ng kanyang mga pamantayan. Ipinapakita ng Jeremias 25:32 na ang hatol ni Jehovah ay makakaapekto sa lahat ng sumasalansang sa kanya. Ang malawakang kalamidad na inilarawan ay nagbibigay din sa katiyakan at kabigatan ng kanyang hatol. Ito ay nag-udyok sa atin na manatiling alerto sa spiritual at ibahagi ang mabuting balita ng may pagmamadali habang may oras pa. Mag-usap Essay Ministeryo Essay Larangan. Agosto 10 tandang bawas 16 na, 2026. Takdang bilang 4 tandang bawas 6. Takdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 4 Bahay-bahay, magsimula sa isang napapanahong paksa, pagkatapos ay yangkop sa tao. Set, Ministeryo sa Bahay-bahay. Tagapaglathala, Rebecca. May-ari ng bahay, G. James. Rebecca. Magandang hapon. Bibisitahin namin ang aming mga kapitbahay dala ang isang maikling mensahe ng pag-asa. Dahil sa lahat ng balita tungkol sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay at kawalan ng katiyakan sa mundo, maraming tao ang nagtataka kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Sinusubaybayan mo ba ang ilan sa mga ulat na iyon? G. James. Sinusubaybayan ko. Talagang nagiging mahal na ang mga bagay-bagay. Rebecca. Sa ngayon ako. Maraming pamilya ang nakakaramdam ng pressure. G. James. Sa totoo lang, hindi yon ang pinakanakakabagabag sa akin. Ang aking asawa ay nasa ospital sa nakalipas na 2 linggo. Iyan talaga ang nasa isip ko. Rebecca. Nalulungkot akong marinig yan. Tiyak na napakahirap ng panahong yon para sa inyong dalawa. Huminto at hinayaan siyang magpatuloy. G. James. Ganoon nga. Umaasa lang kami na gagaling siya agad. Rebecca.
Naiintindihan ko kung bakit iyan ang pinakamalaking alalahanin mo ngayon. Salamat sa pagbabahagi mo niyan sa akin. May nakaaliw na pangako ang Biblia na nakapagpalakas ng loob sa maraming taong dumaranas ng mga sitwasyong tulad ng sayo. Maaari ko bang ipakita ito sa iyo? G. James. Pakiusap. Rebecca. Basahin natin ang Isaias 41:10. Binabasa ang banal na kasulatan. Nakasaad dito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita. Ano ang nakakapagpatibay sa iyo sa mga salitang yan? G. James. Nakakaaliw malaman na nangangako ang Diyos na tutulungan ang mga tao kapag sila ay dumaranas na mahihirap na panahon. Rebecca. Ganito rin ang nararamdaman ko. Kahit hindi natin agad mababago ang ating mga kalagayan, ang pagkaalam na nagmamalasakit si Jehovah sa atin ay makapagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Masaya akong bumalik sa ibang pagkakataon at ipakita sa iyo ang isa pang pangako ng Biblia na nagpapaliwanag kung paano permanenteng alisin ng Diyos ang sakit at pagdurusa. G. James. Gusto ko yon. Rebecca. Napakaganda. Sana ay patuloy na bumuti ang iyong asawa. Salamat sa paglalaan ng oras upang makausap ako ngayon. Paano nalalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Nagsimula ang mamamahayag sa isang napapanahong paksa, ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Rinang ibunyag na may bahay ang isang mas apurahang alalahanin. Inyangkop niya ang pag-usap sa halip na ipagpatuloy ang kanyang orihinal na paksa. Nakinig siya ng may empatya at hinayaan ang may bahay na ipahayag ng lubusan ang kanyang sarili. Ibinahagi ang isang teksto sa Biblia na direktang naugnay sa pangangailangan na may bahay. Nagtapos ang pag-usap sa pamamagitan ng paglikha ng interes sa isang pagbisita sa hinaharap ng hindi pinipilit ang talakayan. Takdang aralin bilang 5. Pagsubaybay, 4. Informal NA pagpapatiwala. Magbahagi ng katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Katotohanang ibinahagi, kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na pamahalaan na mamamahala sa buong mundo. Daniel 2:44. Matthew 6:10. Seth, habang pahinga sa trabaho habang nag-almisal. Sa isang nakaraang pag-usap, ipinahayag ng katrabaho ang kanyang pag-alala tungkol sa katiwalian, kawalan ng seguridad, at sa hinaharap. Tagapaglathala, Lydia. Tao, Mitchell. Lydia. Kamusta, Mitchell? Kumusta ka na simula noong huli tayong nag-usap? Mitchell. Ayos lang ako. Sinusubukan ko pa ring malaman ang lahat ng nangyayari sa bansa. Lydia. Naiintindihan ko. Noong huling beses na nag-usap tayo, nabanggit mo na minsan ay parang walang gobyerno ang talagang makakalutas sa mga problema ng mundo. Mitchell. Iyan mismo ang nararamdaman ko. Ang bawat halalan ay may dalang mga pangako, ngunit tila hindi gaanong bumubiti ang mga bagay-bagay. Lydia. Maraming tao ang nakakaramdam ng ganoon. Maaari ko bang ibahagi ang isang kaisipan mula sa Biblia na nagbigay sa akin ng pag-asa? Mitchell. Sedge. Lydia. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Maraming tao ang nag-isip na ito ay isang pakiramdam lamang sa ating mga puso, ngunit inilalarawan ito ng Biblia bilang isang tunay na pamahalaan. Pansinin ang sinasabi sa Daniel 2:44. Binabasa ang banal na kasulatan. Sinasabi nito na, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi masisira kailanman. Ano ang namumukod-tangi sa iyo tungkol sa pangakong yon? Mitchell. Sinasabi nito na ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ibang-iba yon sa mga pamahalaan ng tao. Lydia. Tama. Kaya nga binibigyan ako nito ng pag-asa. Hindi tulad ng mga pamahalaan ng tao, ang kaharian ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Tinuruan din tayo ni Jesus na ipanalangin ang kahariang iyon sa Mateo 6:10, na nagpapakita na ito ay isang bagay na totoo na magdadala ng kalooban ng Diyos sa lupa. Mitchell. Maraming beses ko nang narinig ang panalangin ng Panginoon, ngunit hindi ko talaga naisip kung ano ang kaharian ng Diyos. Lydia. Maraming tao ang hindi pa. Iyan ang isang dahilan kung bakit nasisiyahan akong mag-aral ng Biblia. Sinasagot nito ang mga tanong tulad ng, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Sino ang hari nito? Paano nito babaguhin ang buhay sa lupa? Kailan nito wawakasan ang pagdurusa? Ang mga sagot na iyon ay nakatulong sa akin na tumingin sa hinaharap ng may kumpiyansa sa halip na panghinaan ng loob. Mitchell. Mukhang interesante yan. Lydia.
Kung gusto mo, maaari tayong gumugol ng 15 minuto sa pagtingin sa sinasabi ng Biblia tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi ito isang lektura, ito ay isang talakayan lamang kung saan maaari kang magtanong ng anumang mga tanong na mayroon ka, at titingnan natin ang mga sagot ng Biblia ng sama-sama. Michelle, sa tingin ko ay magugustuhan ko yan. Lydia, magaling. Dahil tayo ay pareho kayong nandito tuwing tanghalian halos araw ng linggo, pwede ba sa iyo ang Huwebes sa oras ng tanghalian? Michelle, ayos lang ang Huwebes. Lydia, napakahusay. Magdadala ako na maikling aralin sa pag-aral ng Biblia tungkol sa kaharian ng Diyos, at maaari nating pag-usapan ang anumang mga tanong na maiisip mo. Sa tingin ko ay makikita mong practical ito. Paano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Ibinahagi na mamamahayag ang isang katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People na direktang tumatalakay sa alalahanin ng tao tungkol sa hinaharap. Nagtanong siya at hinayaan ang tao na ipahayag ang kanyang mga inisip. Mahaga niyang ipinakilala ang pag-aral ng Biblia, na ipinaliwanag kung paano nito masasagot ang kanyang mga tanong sa praktikal na paraan. Ang pag-aral ng Biblia ay iniharap bilang isang interactive na talakayan sa halip na isang lektura. Isang partikular na appointment ang ginawa upang ipagpatuloy ang talakayan. Takdang aralin bilang 6. Paggawa ng mga disipulo, 4 min. Magbigay ng pampalakas loob sa isang estudyante ng Biblia na hirap lumaya sa adiksyon. Sentro, isang pag-aral ng Biblia sa bahay ng estudyante pagkatapos makumpleto ang aralin. Tagapaglathala, Samuel. Mag-aral ng Biblia, Daniel. Samuel. Daniel, bago tayo matapos ngayon, gusto kong itanong kung kumusta ka na sa layuning nabanggit mo noong nakarang linggo. Daniel. Sa totoo lang, hindi pa gaanong maayos. Sinusubukan kong itigil ang aking adiksyon, pero patuloy ko itong binabalikan. Minsan inisip ko kung malalampasan ko pa ba ito. Samuel. Salamat sa pagiging tapa. Kailangan ng lakas ng loob para pag-usapan ang isang bagay na personal. Ang katotohanang sinusubukan mo pa rin ay nagpapakita na hindi ka sumisuko. Maaari ko bang itanong, kailan mo nahihirapang labanan? Daniel. Karaniwan kapag ako ay nag-isa o nakakaramdam ng stress pagkatapos ng trabaho. Samuel. Makakatulong na malaman yon. Kaya hindi lang ang addiction mismo, kundi pati na rin ang mga sitwasyon na nagpapasimula nito. Ano sa palagay mo ang makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga sandaling yon? Daniel. Siguro kung mayroon akong ibang gagawin sa halip na umupo lamang ng mag-isa. Samuel. Magandang ideya yon. Ang pagpapalit ng isang nakakapinsalang gawin ng isang malusog na gawi ay kadalasang nakakatulong. Natutuklasan ng ilan na ang pagbabasa ng Biblia, paglalakad, pagtawag sa isang may gulang na Kristiyanong kaibigan, o paghahanda para sa mga pulong ay maaring gawing mas madali ang mga mahirap na sandaling yon. Higit sa lahat, huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Naunawaan ni Jehovah ang iyong mga paghihirap at nais kanyang tulungan. Basahin natin ang Filipos 4:6 ito. Binabasa nila ang teksto. Ano ang nagpapatibay sa iyo tungkol sa mga talatang ito? Daniel. Na masasabi ko kay Jehovah ng eksakto ang aking nararamdaman at na mabibigyan niya ako ng kapayapaan. Samuel. Tama. Hindi inaasahan ni Jehovah na lalaban ka ng mag-isa sa laban na ito. Maari ba akong magtanong pa? Sa tingin mo ba ang adiksyon na ito ang pangunahing bagay na nagpapabagal sa iyong pagunlad patungo sa bautismo? Daniel. Alam kong kailangan ko itong malampasan bago ako maging handa. Samuel. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Tandaan, ang bautismo ay isang mahalagang layunin, ngunit ayaw naming mawalan ka ng pag-asa. Natutuwa si Jehovah kapag nakikita niya ang taimtim na pagsisikap at tunay na pagsisisi. Paano kung magtakda tayo ng isang maliit na layunin para sa linggong ito? Tuwing mapapansin mong paparating ang isa sa mga nakaka-stress na sandali, magdasal kaagad at palitan ang oras na iyon ng isang positibong bagay, tulad ng pagbabasa ng ilang bersikulo o pagtawag sa isang brother sa kongregasyon. Magagawa ba yon? Daniel. Sa palagay ko ay magagawa ko yon. Samuel. Napakahusay niyan. Ipagdarasal din kita, at sa susunod na linggo ay pag-usapan natin kung paano ito nangyari. May progreso ka, Daniel. Maaring hindi ito laging mabilis, ngunit ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo kay Jehovah ay mahalaga. Paano isinasagawa ng demosyong ito ang tagibilin? Maingat na tinukoy na mamamahayag kung ano ang humahadlang sa pagsulong ng estudyante patungo sa bautismo.
Nakinig siyang mabuti at nagtanong sa halip na mag-assume. Rinag-alok siya ng practical at makakamit na mga hakbang upang matulungan ang estudyante na malampasan ang adiksyon. Ginamit niya ang Biblia upang palakasin ang tiwala ng estudyante sa tulong ni Jehovah. Pinatibay loob niya ang estudyante ng may kabaitan, habang tapat na sinasabi ang pangangailangang patuloy na sumulong.